Hawak mo yung application mo ngayon, titingnan mo. Tingnan mo yung Bulacan. Alam mo lahat eh. Paano nangyari nga ito? There is now a list of a candidate of 60 ghost projects with us subject to our verification. Kami po, pawis, dugo ang puhunan namin dito. Lalong-lalo na po kami na nasa mababa lang ang kalagayan. Pinipilit naming magbayad ng buwis. Pero ganito po bang kinapupuntahan ng aming buwis na binibigay? Pwede. So it's with the Congress already because as Hindi they po say- ninyo alam kung sino yung mga lumapit sa Congress para po madagdagan po yung ceiling na binigay nyo. Yun po yung gusto nating malaman eh. Hindi na po kami participant pagka na-defend na namin yung budget up to the plenary. Hindi ganon. Alam ko yung trabaho mo eh. USEC ka ng planning service. Yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize natin ng hindi. Diyan nakakarga. DE, Yes, sir. meron kasing nagsabi sa akin, very reliable information. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan eh. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Wala po akong... Kasi merong gustong mag-testify eh. It's your word against his. Kasi nakonsensya na siya, gusto niyang talagang sabihin. Your Honor, yung pong amount at bilang, wala po talaga po akong binanggit kay Secretary. Kasi palagi mong sinasabi, ayun, kamukha nito, palagi mo gusto na nating tanggapin ito. The DPWH already submitted 2 cases of ghost projects. Ito yung sa May Capis, Taliptip River, Package B, Barangay Perez, Bulacan, Bulacan. At saka yung Riverwall, Purokpor, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. These are reported ghost projects just submitted to this committee. At ito'y territory mo. Ghost ito ha. Ang nakalagay rito, nagkaroon na ng show cause order dito. Ikaw, Henry Alcantara, ADE, Bryce Erickson Hernandez, ang mga liable sa yan, accountant, Caser 2, project engineer, materials engineer, and so on and so forth. Ito nga yung tinatanong namin kanina pa, because in the last hearing, the TPWH already indicated to us that it will submit several cases of ghost flood control projects. Unfortunately, to our disappointment, bago nag-resign, si Secretary Bonoan, tinext ko siya eh. Yesterday, nung isang araw pa. Kasi nga, 2 lang ang kanyang ibinigay sa amin. The indication, it should have been at least 50 ghost flood control projects. Ang binigay niya sa akin, bago siya mag-resign, indication that there are 15. Kasi sabi niya rito, without structure. Hindi ko alam kung ibig sabihin ito ay ghost projects. So, ang ginawa namin, ginamit namin yung mga datos na galing sa presidente na ibinigay niya sa amin at binerify na namin yung iba. Nakatulong nga yung ginawa ni Senator Lacson para ma-determine and ma-confirm lahat ito. There are 60 projects na parang lumilitaw. Ganun nga yung kanilang characterization. Total 60 flood control projects. 15 dito binigay nyo sa Silver Wolves. Wolves pa eh. Construction Corporation. Wawo Builders, 6. St. Timothy plus St. Matthew, 4. Unimax Steel, 4. Jagon Build Construction Corporation, 3. SYMS Construction Trading, 3. M3 Construct Corporation, 3. Darcy and Anna Builders Trading, 3. MG Sanidan, 3. And several others with 1 project each. 60 projects na kandidato sa ghost projects. Yusek Cabral, di ba kayo po yung humahawak ng IMS? What does that IMS mean?
Your Honor, I think 2 weeks ago, nire-assign po sa akin ni Secretary yung Information Management System Information Management Service. 2 weeks po. But before that, it was lodged with the Undersecretary for Technical Services. Ano, mabuti sinabi mo yan kasi ayaw ko na sana ang tanong kita dyan. On July 22, 2025, the IMS was assigned Apo. to Yusek Ayapana. Opo. Tama? Opo. Ayapana is handling... The Technical Services, Your Honor. Teka muna. Ayapana is handling National Building Code. Tapos ibinigay ni Secretary Bonoan ng IMS sa kanya. Nakakapagtaka 2 weeks later on August 6, 2025, paano napunta sa'yo? Ikaw planning service ka plus PPP. Tapos napunta sa'yo ang IMS. Hindi ko maintindihan. Kaya nagbibiro nga si Ayapana eh. Pag gusto mong kunin pa rin yung building code, sabi niya sa'yo, di ba? Nagmamanage ng mga system at saka mga computer system po ng DPWH. No, pero tentative yun, di ba? Walang ano yun. For budgeting purposes, For budgeting purposes po, ang kailangan lang nila mga computers, mga software, mga ganun po. kaya nga hindi siya reliable na pangbantay sa project. PCMA is Project and Contract Management Application. Tama po, Your Honor. Meron kang access dito. Diba? Lahat po ng executive committee members ay merong access po sa PCMA. Ikaw ang may hawak din ng MYPS. MYPS po, multi-year programming system ay under ng planning. Yung PCMA po ay under ng Bureau of Construction. Kaya nga, hawak mo pa yung RBIA. Ito yung Roads and Bridges Information Application. Yes, Your Hawak mo Honor. rin yung HDM4, Highway Density Management 4. Mga application po yan, yung RBIA po ay database ng lahat ng national road and bridges asset. Yes, ng ang tinatanong ko lang, hawak mo lahat ito. Sa planning po. IMS, may access ka sa PCMA, hawak mo yung MYPS. Alam nyo kung bakit tinatanong ko sa inyo ito? Yes, Your Honor. No. The purpose of PCMA, ito to provide a centralized, efficient, and transparent platform for monitoring all DPWH infrastructure projects and contracts, including those by administration and negotiated contracts. Tama? Tama po, Your Honor. Yun ang purpose. As to functionality, sabi niya, real-time monitoring. It enables immediate tracking of project progress and immediate tracking of project progress and status. Number 2, geotagging requires photos with recorded geotag locations to be uploaded, providing accurate and verified data. E-logbooks. Engineers use electronic logbooks on mobile devices for field reporting. Data integration uses project identification structures from DPWH multi-year programming and scheduling. Ito yung MYPS. Ano ang benefits? Ito, isa sa benefit. Eliminates ghost projects. You're nodding. Eliminates ghost projects. Real-time geotag reporting helps identify and prevent the creation of phantom projects. Meron kang access dito eh. Meron kang MYPS. Lahat ng system, lahat ng application nasa sayo. Paano nagkaroon ng ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, yung pong report na nasa PCMA ay meron pong yung pong lahat ng proyekto na 9,000. Real time nga ito eh. Anytime na i-punch mo doon, halimbawa, projects, flood control projects in Bulacan. Kung anong district ang gusto mo, District 1, District 2, District 3, alam mo, real time. By location, geotag. Alam mo nangyayari on the ground because it's being updated by your project engineers on the ground. Anytime, you don't have to go there. Tama? Tama po, Your Honor. Bakit merong ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, kompleto po yung mga data na sinubmit o Kompleto in-upload. nga sa inyo, bakit ang tanong, ba't may ghost projects if this PCMA is working? Ang sabi niya, the benefit is to eliminate ghost projects. Tama naman eh. Real time eh. As we speak, kalimbawa, kung hawak mo yung application mo ngayon, tingnan mo yung Bulacan. Alam mo lahat eh. Paano nangyari nga ito?
There is now a list of a candidate of 60 ghost projects with us subject to our verification. Paano nangyayari ito with all the systems intact in DPWH? Sino, for example, let's begin with the two projects, ghost projects you submitted to us. Up to what extent the liability may go? May datos po sa PCMA na in-upload yung project engineer, Your Honor, Mr. Chair. Ang sinasabi ko, ma'am, let's not debate on this already. Ghost projects ito eh. Sino-sino ang liable? DE, Assistant DE, probably even the regional director or the Assistant Regional Director, the cashier, the accountant, the resident COA auditor. Kasi nga ba, paano babayaran ito nang wala man lang? Asaan ang PCMA? Tama po, Your Honor. Alam mo, ma'am, dumating ako dito na malungkot. Alam mo kung bakit? Several text messages are being received by this representation almost every day. Alam mo kung anong mga taong sinasabi nila sa akin. Nakikita po namin, sabi niya, kung paano winawaldas ang pera ng bayan. At napapatunayan po namin araw-araw, lalo na po pag nakikinig kayo kami sa hearing ninyo. Kami po pawis dugo ang puhunan namin dito. Lalong-lalo na po kami na nasa mababa lang ang kalagayan. Pinipilit naming magbayad ng buwis. Pero ganito po bang kinapupuntahan ng aming buwis na binibigay? Pwede po ba, kanya, Senator, pwede bang mag-request pakikita ko sa iyo ang mga text messages mamaya para sabihin ko lang sa iyo na totoong sinasabi ko. Pwede bang ilaban nyo kami na next year wag muna kaming magbayad ng buwis? Sapagkat ito palang kinapupuntahan. What do you think I should tell them? Can you help me provide an answer to these people? Mr. BIR, kung nandiyan ka pa po. Can you help me tell them kung anong dapat kong sabihin sa kanila? Their observation is valid. Pera po nila ito eh. Ganito po ang kinapupuntahan eh. What will I tell them? Yes, ma'am. Baka gusto mo sumagot. Tama po kayo, Your Honor. No, I'm asking you to help me. What will I tell them? Ito pa po yung sinasabi ng iba. Bakit po ngayon lang nalaman? Abuti po ang presidente nalaman niya after 3 years. Ganito na po palang nangyayari. 545 billion pesos. Ang namunini lang about 15 contractors. There are about 29,000 o 19,333 contractors as of August 29, 2025. Mr. Pickup, tama? Yes, Your Honor. 15 lang. Representing 18% of the pie. Yung 15 yun, 0.07%. Sabi gano'n nung nagtatanong sa akin. Eh, ano pong ginagawa ng mga taong dapat nagbantay po sa kaban ng bayan? Nandyan po ang ombudsman, nandyan po yung DOJ, nandyan po ang NBI, nandyan ang CIDG. Eh bakit po ayaw nilang tulungan ng presidente? Mabuti po pala siya, nalaman niya. Paano po yung mga taong kinakasangkapan na ng opisina niya, nakatakot-takot na intelligence funds ang binibigay sa kanila, confidential funds, para sa ganun bantayan lang ang pera ng bayan? Katulad halimbawa po, ang pulis. Ang pulis po alam nyo sa batas nila ngayon, hindi lamang public order but also public safety ang nakalagay. They're bound to serve public safety. Ano po ibig sabihin nun? Sa tingin ko po, dapat i-report nila yung open drainage. Kasi maaaring madisgrasya yung naglalakad in open drainage. O kaya busted yung street lights. Medyo maraming kriminal na doon. O kaya clog yung... Eh, paano pa yung flood control? Diba dapat? Maraming magbabantayan dito. Bakit po kanya hindi na po nagbabantay? Mabuti na lang nalaman ng presidente, kahit nahuli na, pero nalaman pa din natin. Anong ginagawa ng mga tao? What am I supposed to tell them? Ano sasabihin ko sa kanila? Alam mo, gusto ko sabihin sa kanila, mga kababayan, alam po pong malungkot kayo
Alam ko po kung nagdaramdam kayo. Masakit po ang loob nyo. Ngunit sana po ay wag na hindi po kayo magbayad. Tuloy pa rin po ninyo. Pagtulong-tulungan po natin ito. Kasi po marami ring, lalo po tayong lulubog. Hindi lang mga flood control ang pinagpupuntahan ng ano nyo eh. Pati protection natin, pati si PhilHealth, pati po sa education, lahat po eh. Sana masabi ko lahat, sana maniwala sila, sana hindi sila magalit sa akin, sana tanggapin nila ang sasabihin ko sa kanila. Pero kayo po dapat eh. Kayong nahaharap dito eh. Do you have anything to say? Yusek Kati? Your Honor, tama po lahat ng sinabi niyo. Wala po akong masasabi. Kahit ano, wala kang gusto sabihin. Bakit po yung, meron po bang DBM dito? Yun pong DBM, magsasuggest po ng ceiling ng NEP sa DPWH. Tama po. Mr. Chair, Yusek Toledo of the Department of Budget and Management. So the process po ng ating pagbigay po ng ceiling, we have two-tier budgeting approach. Para doon po sa tier 1 na Sir, sinasabi namin. tinatanong ko lang po, ang DBM ang nagbibigay ng ceiling sa DPWH. Yes, Tama Mr. po. Chair. O, halimbawa po, dito kasi nagsisimula ang lahat ng 2022 flood control projects, GAA versus NEP. Included in the NEP, 2023 po ito Yes. Check your records. 2,718 projects, ang total 139.4 billion. Yun pong hindi nasama sa NEP, 1,347, 69,509, 69.5 billion. Bakit po nagkakaganon? Bakit ang lalaki po ng... So, grand total, 208.9 billion. Eh, samantalang nilagay nyo lang, 139. 2023, ang NEP po ninyo, 154.4 billion. Ang naging total, 280.6 billion. Ang wala sa NEP, 126 billion. O kung isasama pa natin ang unprogram, 25.2 billion. Bakit po kayo pumapayag sa ganun? O 2024, bilisan na lang natin. NEP, 170 billion. Wala sa NEP, 178 billion. So ang naging total, 349 billion. Hindi pa kasama yung unprogram pa na 85.7 billion. 2025, NEP, 208.9 billion. Hindi included sa NEP, 137 billion. So tingnan po ninyo, sir, Yes, sir. sa 139 billion worth of flood control projects, in-increase ng Congress by 50%. Kaya ang GAA nagkaroon ng additional 69.5 billion. Pwede nyo bang ibigay sa amin ang breakdown kung anong probinsya ang pinaglagyan yung additional na 69.5 billion? Alin-alin yung tatlong pinakamataas na probinsya nang nakakuha ng dagdag na 69.5 billion? Sino po ang nag-receive ng pinakamarami dito sa 69.5 billion? Gaano karami dito ang mayroong SARO? Ganito po yung gusto namin itanong sa inyo. Yes, sir, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we'll provide you with the list of the SARO that we have released. As a matter of fact, all the SAROs po na release po ng DBM is already available on the website. But just the same, we'll provide you the list of those SAROs, Mr. Chair. Ito po ang tinatanong namin. Ito po yung ceiling lang ninyo eh. Bakit po biglang lumaki? Minsan doble pa. Sino ang nagmamanipulate nun? Paano nai-increase yung NEP na binigay ninyo? Yeah. Mr. Chair, as to the changes and amendments of the budget, we would like to inform you that
the job of the DBM po will end the term of the preparation of the budget once we submit the NEP. So, hence, the changes and amendments po doon sa NEP lies with the Congress already. Hindi na po namin alam yun, Mr. Chair. So, it's with the Congress already because... as Hindi they po say- ninyo alam kung sino yung mga lumapit sa Congress para po madagdagan po yung ceiling na binigay nyo. Yun po yung gusto nating malaman eh. in the- Alam po namin yun sapagkat nagtagal din po ako sa Congress eh. Bagamat hindi naman ako kasali doon sa mga sino-sino po yung responsable na lalapit. Halimbawa sa iyo, Yusek, ikaw ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung GAA at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan. Ikaw ang... Okay. Tama po, pagka Oh, natanggap po namin. tama, yung di ba? pag Pero natanggap po- alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito. Dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation hanggang after the NEP, hindi na po kami participant pagka ho na-defend na namin yung budget up to the plenary. Hindi ganon. Alam ko yung trabaho mo eh. USEC ka ng planning service. Yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize yan ang hindi. Diyan nakakarga lahat eh. Sa opisina mo. Ikaw ang merong responsibility diyan. Kaya alam ko kung sino-sino ang lalapit sa'yo. Your Honor, Mr. Chair, yung National Expenditure Program po, yun po yung manggagaling sa ahensya. Yun pong General Appropriations Act, hindi na po namin alam kung paano po nadagdagan ng DPWH at nabawasan yung ibang naming programa. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Yun po, Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? wala po. Not necessarily na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin na nalalaman mo na nangyayari ito. Posible po, Your Honor, Mr. Anong posible? Hindi mo ba alam na nangyayari ito in your presence? Ikaw kasi ang gagawa eh. Sir, Your Honor, Mr. Chair, in our presence po ng ahensya, hindi na po kami kasama pagka ho na-submit na sa bicameral conference committee yung naaprubahan na ay yun pong House Gov. No, sige. Yan sagot mo kasi tatapusin ko lang itong mga kasama ko kasi baka magtagal lang ako, magalit na naman sa akin Senator Bato. Meron kang Senate President. Thank you, Senator Erwin. Nasaan na si Ma'am Sara? Okay. Sige, bago ko punta si Mr. Teka, boss, sandali lang. Bakit hindi naka-upload at hindi available ang PCMA ngayon? Pina-check ko. Bakit biglang nawala? Naka-upload po sa Mr. Chair. Your Pina-check Honor. namin eh, biglang nawala. Tingnan mo, habang nagsasalita kami rito, bigla niyong tatanggalin. Ganito ang gawin natin para siguro makagawa tayo ng mas mabuti sa ating mga kababayan. We will ask you to install the application into the computers of the Blue Ribbon Committee. We will be in a position to help you. Hindi lang mag-imbestiga, kung hindi, babantayan din namin ito. Kasi parang ang bantayan sa inyo, may bantay sa lakay. Hindi, totoo yung sinasabi namin. How much time do you need to install the application to at least 2 computers in our committee? Tatanungin ko po yung owner ng PCMA na Bureau of Construction, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ko po alam kung saan naka-upload. Yan sinasabi ninyo na nawala. Wala bang taga Bureau of Construction dito? Nakakapagtaka na, this is not pure coincidence. Habang nagsasalita kami rito, pina-check ko, biglang nawala. Biglang unavailable. Kailangan po ibigay nyo sa amin, ito nakalagay, service unavailable. Bigla-bigla naman. Nakakapagtaka naman. Sa dami ng projects sa buong Pilipinas, pumayag ka na tulungan namin kayo. The Blue Ribbon Committee from now on will ask you to give us that application para itong staff namin dito, araw-arawin namin. Makikita namin yan. Makikita namin yan. Opo, Your Honor, sasabihin ko po sa process owner sa Bureau of Construction na i-upload
yung Hindi, dadali niya dito niya i-install para ngayon. At siyempre, kinakailangan niyang kahit papano sabihin yung staff namin. Marunong naman din makasama namin dito. Pero para lang walang sablay. Kailangan i-install nyo. Opo. Dalawa sa computer dito at saka sa aking opisina para magkaintindihan tayo. Opo, Mr. Chair. Thank you.